Hallelujah, 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 Hallelujah. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilagay ito sa talagang potongan upang makita ng mga pumasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad, walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya't pagbutihan ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin, pati ang inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa ating ebanghelyo, magandang paalala sa atin, no, na walang nagsisindi ng ilaw at itatago lang din, no? Magandang paalala sa atin na tayo, mga Kristiyano, bilang liwanag ng mundo, ay sana yung liwanag na tinanggap natin nung tayo ay bininyagan, ay huwag nating itago. Huwag nating itago yung liwanag ni Kristo na taglay natin. Huwag nating itago yung liwanag ni Kristo na tinanggap natin nung tayo ay bininyagan. Sa halip, ay magandang ipakita ang pagiging Kristiyano, makilala na ikaw ay Kristiyano. At nakikilala ang isang Kristiyano sa kanyang pamumuhay. Hindi lamang sa kanyang salita, kundi nakikilala ang isang Kristiyano sa kanyang pamumuhay. Kung paano siya makitungo sa kapwa niya, kung paano siya magmalasakit sa kapwa niya, dun mo makikita ang isang Kristiyano. Kaya sa kabila ng pagiging Kristiyano, meron din naman pagkakataon na uusigin tayo sa pananampalataya natin. Tatawanan ka, mamaliitin ka kung tumitindig ka sa tama. Minsan yung mga pinagsasabihan mo ng tama, magpapavictim pa, parang aping-api sila. Pero bilang isang Kristiyano at liwanag ni Kristo ang tinataglay natin, ang paalala din sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo is to stand firm in faith. Huwag matatakot, huwag mapanghihinaan ng loob. Kung uusigin ka sa iyong pananampalataya at nais sa ibang tao ay patahimikin ka, ang paalala ni Jesus, walang sekretong hindi nabubunyag, walang natatago na di malalantad. Kaya, ang ibig sabihin ni Jesus dito, sinasabi niya, kahit subukan ka nilang patahimikin sa iyong paninindigan sa iyong pananampalataya, kahit usigin ka sa iyong pananampalataya at debosyon, ang liwanag ng iyong debosyon at pananampalataya ay lalantad at magniningning pa din. No one can stop you
from professing your faith. No one can stop you from living your faith. Kaya maganda ring paalala sa atin ito. Oo, may mission tayo. Kasama din ang mission natin bilang Kristiyano ay manindigan sa tama at dapat. At minsan sa paglalakbay natin ay may mga taong uusigin tayo. Pero sana yung pag-uusig ay huwag maging dahilan para tayo ay umurong at itago ang liwanag ni Kristo. Kundi sa halip ay mas lalo nating paningningin ang liwanag ni Kristo. Ang santong pinagdiriwang natin ngayon, si San Padre Pio, ay isang tao na nakadanas din na mula sa kanyang pagpapatanggap ng liwanag, ay may mga tao din na nagdanais na yung liwanag niya ay takluban ng hindi makita. Sa katunayan, nung si Padre Pio ay tumanggap ng stigmata, yung mga sugat ng pagkapako ni Kristo, ay maraming nagdalawang isip sa kanya. Maraming nag-isip, ano ba, ba't may ganyan siya? Totoo ba yan o peke yan? O baka inaalihan siya ng masamang espiritu? Baka nagpapanggap lang. Kaya ang ginawa nila, si Padre Pio ay kinulong muna sa monasteryo at hindi siya pwedeng magpakita sa maraming tao. Hindi siya pwedeng magkaroon ng public appearance. Pero for 10 years na gano'n ang pinagdaanan niya, hindi siya umimik, pero siya'y patuloy na nanalig at umaasa sa Diyos. Sa kabila ng paghihirap niya, patuloy siyang umasa sa Diyos. At kinalaunan, pinayagan na siyang magkaroon ng public appearance, makapagmisa sa harap ng maraming tao. At doon nagliwanag ang buhay at pananampalataya ni Padre Pio. Ang pananampalataya natin, kung tayo ay magiging tapat sa Diyos, walang makakahinto nito. Kung ang ating pagmamahal sa Diyos ay tapat na totoo, patuloy itong magniningning sa kabila ng mga pagsubok natin. Kaya magandang paalala sa atin ni Padre Pio ang salitang pray, hope, and do not worry. Ang taong nananalig at nagdadasal sa Diyos, marunong umasa sa Diyos. Kayang ilatag ang pag-asa niya, ang kinabukasan niya sa Diyos. At dahil Diyos ang kumakalinga sa kanya, he does not have to worry anymore. Because he knows that God is taking care of him. Yan ang paalala sa atin ni Padre Pio. Pray, hope, and do not worry. At kung ganito yung gagawin natin, ang liwanag ni Kristo na siya ding pinaningning ni Padre Pio sa buhay niya ay magniningning din sa buhay natin bilang Kristiyano. Amen.